si Steven David C. Alvarillo, 19 taong gulang. Ako si Julie Valencia, 18 taong gulang at ako ay isang commuter. Nagko-commute ako araw-araw pupuntang school. Galing sa bahay, sumasakay ako ng jeep na nakasuot ko ba pupuntang LRT. Tapos pag sakay ko ng LRT, didiretso ako ng Cubao, tapos tatawid ako sa Farmers. Pagkatawid ko ng Farmers, sasakay ako ng MRT papuntang Ayala. Tapos pagkababa ko ng SM Ayala, maglalakad ako pupuntang Dorieta hanggang makarating ako sa Ayala. Mula bahay, nag-jeep ako. Tapos, bababa ako ng kanto. Tapos sa highway, maghintay ako ng shuttle. Tapos, hanggang MRT yun. From Bulacan to MRT North Ave. Tapos, magpagsiksikan ako sa MRT to Ayala. Tapos, Ayala loop na jeep to school. Buhay commuter, mahirap. Kasi lalo na pag umaga, pag nakipagsiksikan ka lalo na sa train. Tapos minsan, di pa dumadating yung train sa oras. Kaya nawawala ka din sa oras. Nalilate ka naman. Ang buhay pagko-commute ay masaya siya. Matutusin nga, para siyang adventure na araw-araw. Kaso, nga lang pag rush hour, yun talaga pahirapan. Sobrang hirap siksikan. Tapos pagdating mo sa pupuntahan mo, pawis ka na, iba na rin amoy mo. Kaya yun lang talaga, yung drawback dun. Pero masaya talaga mag-commute. Sa isang araw, siguro abutin yung pag-commute ka ng mga 150 pesos. Tsaka, yun nga, kasi sumasakay ako FX pag pauwi na. So, yung pagpunta talaga magastos. Mga abutin ako ng 75 pesos. Kaya, yung sa panahon natin ngayon, yung pamasahe, hindi na ganun ka patas sa atin. Pero dahil nga sa pagtaas ng mga gas, siguro patas lang para sa mga driver ng jeep, MRT, yan, mga ganun. Pamasahe ko kada araw, 200. Papunta yan, tsaka pabalik na. Yung pamasahe sa MRT, okay lang. Ay, hindi siya okay. Hindi siya sulit kasi hindi tama yung serbisyo na binibigay ng MRT sa mga pasahero. Mas pipili ko yung hassle-free, pati yung safe. Kasi, ayun nga, dahil nagdadala ko lagi ng mga gadgets. So, para pag umuwi ako, chill na lang pag sasakay ako na para hindi na ako magpapagod. Kasi pagod na ako. Tapos pag uwi ko, pagod pa ako lalo. Mas maganda na relax na lang ako pag-uwi. Siyempre, yung safe yung pipiliin ko kasi mas mahalaga pa rin yung kaligtasan ng tao. Meron yung shuttle na sinakyan ko dati. Muntikan ng mabangga kasi hindi niya nakita yung stop light na red. Siguro yung pinakamasama na yung may nakatabi akong bakla sa FX. Tapos munti ko na siya sa toy. Dahil hinawakan niya ako sa legs. Ayun. Mas pinipili ko kadalasan yung pagkatapos ng rush hour para mas konti yung tao. Siyempre after ng rush hour. Kasi pag nakapagsabayan ka sa rush hour, wala kang pagtutunguhan talagang mag-stay ka dun sa pila. Tapos yung traffic, intense. Pag nakaupo ka, siksikan pa. Kaya mas mabuti nang tumambay muna sa mall, palipasan yung rush hour. Saka kapag commute pa uwi.
tingin ko walang kinalaman yung gobyerno sa paghirap mag-commute natin. Kasi hindi naman makokontrol yung population ng tao natin sa Pilipinas. At tsaka hindi naman kayang kontrol ng gobyerno lahat ng kotse sa ano. Kaya, ayun, wala talagang magagawa yung gobyerno doon. Siyempre may ano din ng gobyerno, may kasalanan din kasi magagawa naman yun ng paraan kung maaayos eh. Yung mga trains dapat dagdagan nila, tapos yung daanan kung kaya naman nilang mapaluwagan or kung kaya naman nilang mapaayos gamit yung mga ano traffic enforcers, ganun. Ayun nga, na mabawasan yung traffic dito sa Pilipinas. Kung kaya. Para talagang mas safe at saka mas suwabe yung pag-uwi at pagpunta sa pupuntahan. Bilang commuter, mas maganda sana kung madadagdagan yung mga train tapos mas luluwag yung mga kalsada para mas madaling mag-traffic.